Nagmamadaling tinakpan ni Celia ang kanyang dibdib. Ngunit nakaramdam siya ng lamig sa pagitan ng kanyang mga hita. Kaya dali-dali niyang tinakpan ang bahaging iyon ng isa pang kamay. Sa sobrang pagkabalisa, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkalito. Niyakap ni Tyson ng mahigpit si Celia. At ang mainit niyang labi ay naglakbay mula sa noo nito hanggang sa kilay, mata at sa buong mukha. Sa tingin ko mas magiging epektibo ito kung tinakpan mo ang mga mata ko. Lalong nahiya si Celia nang marinig iyon. Hindi ko sinasadya. Alam ko. Pinutol ito ni Tyson sa malambing na boses. Pero sa puso ko, napaka-cute mo sa kahit anong paraan. Namula si Celia sa hiya. Gusto niyang kunin ang coat sa sahig para takpan ang kanyang sarili. Ngunit hindi siya pinayagan ni Tyson na makatakas mula sa kanyang mga bisig at tinukso pa niya ito. Ano pa ba ang gusto mong itago sa akin? Nakita ko na ang lahat. Masyadong kinakabahan si Celia para magsalita. Kaya isinubsob na lamang niya ang kanyang ulo sa braso nito. Nanginig ang makinis niyang katawan sa mga braso nito. Sa kabila ng kanyang kaba, ramdam pa rin niya na pinipigilan ni Tyson ang sarili. Yumuko si Tyson at hinalikan si Celia. At nakuha niya ang madamdaming tugon nito. Hinalikan niya ang mapupulang labi nito. Nang magkasalikop na sila, hindi niya napigilang haplusin ang dibdib nito. Napakaganda ng katawan nito. Puno at kaakit-akit ang dibdib nito na umaakit sa kanya upang halikan ang mga ito. Hindi napigilan ni Celia ang mapaungol. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Tyson sa bedside table. Ito ang nagpabalik kay Celia sa kanyang katinoan. Mabilis niyang itinaas ang kubrekama at nahihiyang lumuhod. Tiningnan niya ang nanghihinayang na mukha ni Tyson. Pero nang maalala niya ang lahat ng nangyari kanina, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nang makita ni Tyson na ang tumatawag ay si Brian, alam niyang importanteng bagay ito. Kaya hinalikan niya si Celia sa noo at sinabing, "Babalik ako agad." Lumabas siya ng kwarto at sinagot ang telepono. "Anong meron?" "Gusto muling makipag-negotiate sa iyo ni Mr. Oriel." Maingat na sabi ni Brian. Kumunot ang noo ni Tyson. "Tinawagan mo ako dahil lang dyan." Kaninang umaga, nagkita na sila ni Mr. Oriel. Nais ng kumpanya ni Mr. Oriel na makipagtulungan sa Shyemsi Group para mag-shoot ng isang pelikula sa kondisyon ni Kiera Guerrero. Isang aktres na may malakas na background ang dapat na maging bida. Ngunit para kay Tyson, hindi mahusay si Kiera sa pag-arte. Hindi siya pumayag na gawin itong bidang babae. Kaya bigo ang meeting kaninang umaga. Akala niya ay tapos na ang usaping ito. Hindi niya inaasahan na muling hihingi ng panibagong negosasyon si Mr. Oriel. Alam ni Tyson na walang kwenta ang pagpapatuloy sa paksang ito. Kaya ibinaba niya ang telepono at bumalik sa kwarto. Sa kama, yuyuko na sana si Celia para kunin ang pira-pirasong bote ng alak sa sahig. Nang marinig niya ang mga yabag ni Tyson pabalik sa silid, agad siyang napaatras sa ilalim ng kubrekama. "Sorry kung pinaghintay kita." Paumanhing sabi ni Tyson. Sabay haplos sa pisngi ni Celia. "Okay lang." Yumuko si Tyson para linisin ang kalat sa sahig. Itinaas niya ang kanyang ulo at nag-aalalang nagtanong. "Masakit pa ba ang tuhod mo? Kailangan mo ba ng gamot?" Umiling si Celia at ngumiti. "Hindi, ayos lang ako." Habang nagsasalita si Celia, mas lalong napapansin ang namumula niyang pisngi na para bang may ibang iniisip. Pinigilan ni Tyson ang pagtawa. Ngunit hindi niya napigilan ang panunukso. "Cel, let's speak up kung saan tayo tumigil." Hiyang-hiya si Celia na maging ang kanyang tenga ay namumula. Mabilis niyang hinila ang kubrekama at sinabi, "Matutulog na ako." Ngumiti si Tyson at marahang binawi ang kubrekama.
Hinawi niya ang buhok ni Sal sa likod upang ipakita ang namumulan nitong mukha. Bago niya sinadyang piruin ito ng nakangiti. Kung inaantok ka na, matulog na tayo ng maaga. Gusto mo bang matulog sa tabi ko ngayong gabi? Alam kong gusto mo ito. Sinabi mo kagabi na gusto mong matulog sa mga braso ko. Napakagatlabi si Celia sa hiya at naiinis na sinabi, lasing lang ako kagabi, kaya ko nasabi yun. O ganun ba? Nagkunwaring nagulat si Tyson. Nagsalita siya ng may pagkukunwaring pagkabigo. Kung ganun, sa guest room na lang ako matutulog ngayong gabi. Tumalikod siya at nagpakawala ng mahinang buntong hininga at tahimik na umupo saglit bago tumayo para umalis. Pagtayo niya, kinuha ni Celia ang paing gaya ng inaasahan niya. Mabilis nitong hinawakan ang kanyang manggas at nag-aalalang sinabi, dito ka na lang sa tabi ko matulog. Huli na nang makita ni Celia na may malaking ngiti sa mukha ni Tyson. Niloloko mo lang ba ako? Nagpapanggap ka lang bang malungkot? Gayunpaman, huli na para paalisin ito ngayon. Wala siyang magawa, kundi panoorin si Tyson na ilabas ang panjama sa wardrobe at hinawi ang kubrekama sa katawan niya. May panghihinayang ang ekspresyon sa mukha ni Tyson habang sinasabi niya, well, I really feel guilty about it. Tama ka, masama akong tao. Paano ko malilinlang ang aking asawa? Ako dapat ang maparusahan dahil doon. Kaya hayaan mo akong tulungan kang magpalit ng panjama bilang parusa. Sa tingin mo parusa iyon? Napakurap si Celia. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak sa kawalang hiyaan nito. Hindi ba? Matapos siyang tulungang magsuot ng panjama, marahan siya nitong hinalikan sa tenga. Nakakatukso ka, pero bawal akong gumawa na kahit ano. Hindi ba ito ang eksaktong itinuturing na isang parusa? Namula si Celia at naguguluhan itong itinulak. Sabi ko inaantok na ako, kaya bilisan mo ng maligo. Tulad ng utos mo, binibini. Bahagya siyang tinukso ni Tyson bago mabilis na nilinis ang kalat. Saka nagtungo sa banyo. Sa loob ng 15 minuto, ginawa ni Tyson ang dapat gawin. Pagkatapos ay lumapit siya sa kama. Humiga siya at hinila si Celia sa kanyang mga bisi. Hindi pa natutulog si Celia habang hinihintay itong matapos. Nang bumalik si Tyson, hindi niya napigilang iangat ang kanyang ulo at hinalikan niya ito sa pisngi bago bumulong. Napakabuti mo sa akin, Tyson. Walang kamalay-malay na idiniin niya ang kanyang buong katawan kay Tyson habang nakayakap siya na maginhawa. Sel, kapag hindi ka umayos, baka magsisi ka sa huli. Nang sandaling iyon, naramdaman ni Celia ang mainit at matigas na bagay na tumutusok sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi napigilan ni Celia na iangat ang sulok ng kubrekama at tumingin sa ibaba. Isang beses lang siyang nakipagtalik. Kaya wala siyang idea tungkol sa size ng mga lalaki. Ngunit naramdaman pa rin niya na tila napakalaki ng naninigas kay Tyson. Bagamat nakapanjama ito, kitang-kita niya ang hugis ng pribadong bahagi nito. Ito ay malaki at mahaba. Natakot si Celia sa kanyang mga kalokohang iniisip. Tinakpan niya ang kanyang mukha para pakalmahin ang kanyang sarili. Nawala siya sa isip niya. Nalamig siya sa kasabikan sa katawan nito. Mukhang nanunood ng magandang palabas si Tyson. Sa kanyang nakakalokong ngiti, kusa niyang itinanong, kontento na ba ang asawa ko sa size ko? Hindi ko ito naranasan dati, kaya paano ko malalaman? Walang malay na sagot ni Celia. Yumuko si Tyson at hinalikan siya. Mararamdaman mo na ngayon. Mahaba pa ang gabi. Dahan-dahan lang. Sinunog ng mga salitang iyon ang katawan ni Celia.
Ang mga alon ng sexual na kamalayan ay dumaan sa kanya. Pinainit nito ang kanyang dugo. Talagang inaantok na ako ngayon. Siguro sa ibang araw na lang. Mahina niyang tanggi. At pagkatapos ay yumakap siya sa mga braso nito. At mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Masyadong mahiyain si Celia sa harap ni Tyson. Isang mapagmahal na sulyap lang o isang magiliw ng ngiti mula dito ay madali siyang mataranta. Pero alam niyang hindi niya ito maiiwasan sa lahat ng oras. After all, ang sex ay mahalaga din sa pagpapanatiling buhay ng relasyon. Huwag ka na masyadong mag-isip. I love you just the way you are. Huwag mo nang pabigatin ang isip mo sa ganitong bagay. Pagkasabi noon, ay hinalikan siya ni Tyson sa noo. Good night, Cel. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso ni Celia, nahirapan siya makatulog sa mga bisig ni Tyson. Hating gabi na tuluyan siyang nakatulog. At nagising siya sa napakagandang panaginip nang tumunog ang alarm clock. Nang imulat ni Celia ang kanyang mga mata, nakita niyang wala na si Tyson sa kanyang tabi. Inisip niya na nasa banyo ito at naliligo. Nanlalambot pa rin ang buong katawan niya dahil sa kanyang panaginip. Naamoy niya ang halimuyak ni Tyson sa kubrekama at hindi niya maiwasang isipin ang kasiyahang dulot nito sa kanyang panaginip. Naalala niya kung paano gumagala ang mga daliri nito sa kanyang katawan. Bumulusok ang kasiyahang dumampi sa kanya. Gayunpaman, biglang nagbago ang mukha ni Tyson sa kanyang isip. Sa hindi malamang dahilan, ito ay naging ang lalaking nakipagtalik sa kanya noong gabing iyon. Hindi niya napigilan ang manginig, pero sinubukan niyang kumalma. Ayaw niyang manatili sa kama, kaya inalis niya ang kubrekama at tumayo. Noon lang niya nakita ang note na iniwan ni Tyson sa bedside table. Handa na ang almusal. Papasok na ako sa trabaho. Feel free to call me kung may kailangan ka. Sa pag-aakalang hindi niya makikita si Tyson sa buong araw, nakaramdam siya ng konting kalungkutan. Lumabas ito para magtrabaho. Ito ba ang trabaho nito sa pagdi-deliver ng mga pagkain? Hindi niya maiwasang maawa dito. Lumabas ito ng maaga upang makapag-deliver ng mga pagkain sa mga customer para mabigyan siya ng magandang buhay. Naging mas determinado si Celia na maayos ang kanyang karera sa lalong madaling panahon para hindi na kailangang magtrabaho ni Tyson ng husto. Pagkatapos mag-almusal, lumabas siya ng bahay dala ang kanyang mga dokumento at ang diamond ring na balak niyang isanla. Tumayo siya sa tabi ng kalsada upang pumara ng taxi papunta sa Shemsi Group. May malaking pawn shop sa tabi ng Shemsi Group at nagplano siyang pumunta doon pagkatapos ng trabaho. Kung tama ang presyo, diretso niyang isasanla ang singsing at gagamitin ang pera sa operasyon ni Flavia. Habang naghihintay ng taxi, nakasalubong ni Celia ang isang kapitbahay na kagagaling lamang sa palengke. Ito ay nasa middle age na babae. Nang makita si Celia, binati niya ito. Nakita ko ang asawa mo na sumakay sa isang luxury car kahapon. Dapat pagtuunan mo siya ng pansin. May idinidate ba siyang mayamang babae? Natigilan si Celia nang marinig ang sinabi nito. Natigilan siya at hindi nakapagsalita. Hindi niya inaasahan na ganoon kaprangka ang may edad na babae. Naisip niya na baka mali ang pagkakaintindi nito kay Tyson. Sinubukan niyang ipaliwanag. Hindi ganoong klaseng tao ang asawa ko. Maaari pong mali ang iniisip niyo. Gayunpaman, ang babae ay tila masyadong masigasig habang patuloy siya nitong pinaalalahanan. Iha, ayaw kong sabihin ang mga bagay na to sa'yo. Ngunit kailangan mo talagang bantayan ang iyong asawa. Ang mga lalaki ngayon ay napakatuso. Huwag kang magpaloko sa kanila. Salamat po sa iyong paalala, pero may tiwala ako sa asawa ko. Dahil alam ng babae na hindi sineryoso ni Celia ang kanyang mga sinabi, bumuntong hininga siya bago tumalikod at umalis. At naiwan si Celia na may masalimuot na damdamin.
Bagamat malaki ang tiwala niya kay Tyson, hindi pa rin niya maiwasang isipin ang mamahaling sasakyan na sinasabi ng kapitbahay. Hindi kaya sasakyan iyon ni Wei? Yun lang ang posibilidad. Kung tutuusin, walang ibang mayamang kaibigan si Tyson bukod kay Wei. Hindi nagtagal at dumating na ang taxi. Sumakay si Celia at nagplanong matulog sa daan. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lita ng oras na yon. Saglit silang nag-usap ni Lita. At bago ito magpaalam, nagbigay ito ng paalala sa kanya. May isang bagay kang dapat pag-ingatan. Hindi mo dapat biguin ang CEO ng kumpanyang iyon. Narinig ko sa iba na napaka-misteryoso ng CEO ng Shamsi Group. Bihira daw itong dumalo ng mga party. Pati na rin sa film festival. Kakaiba ang ugali niya at kakaiba ang pagkatao. Narinig ko ring napakahigpit niya at napaka-demanding. Biglang naalala ni Celia na binalaan din siya ni Tyson na iwasan ang CEO. Maraming tao ang nagbigay sa kanya ng pag-iingat tungkol dito. Kaya mas lalo siyang na-curious sa misteryosong lalaking ito. Lita, ordinaryong empleyado lang ako. Sa palagay ko, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makilala ang CEO. Kaya huwag kang mag-alala. Gayunpaman, hindi napigilan ni Lita na paalalahanan siya ng seryoso. Teka, ano nga ulit pangalan niya? If memory serves me right, siya ay tinatawag na Nolan Reyes. Huwag kang magpabaya. Tandaan mo na layuan mo si Mr. Reyes anumang oras. Pagkarinig ng salitang Reyes, hindi maipaliwanag na nararamdaman ni Celia na parang pamilyar na pamilyar ito. Parang narinig na niya ito kung saan. Pagkatapos, naalala niya noong huling beses nang kumain sila ni Tyson sa magarbong restaurant. Naglabas ito ng membership card. Parang nakalagay doon ang salitang Reyes. Maaari bang hiniram ni Tyson ang Palladio membership card mula kay Nolan Reyes? May maliit at matagal na pagdududa sa likod ng kanyang isip. Kung tutuusin, kokonti lang daw ang nagmamay-ari ng Palladio membership card ng restaurant iyon. Ngunit sa kanyang pag-iisip, napakaraming tao ang may parehong apelyido. At si Nolan ay isang misteryosong figura. Kaya paanong posibleng makilala ni Tyson ang isang tulad ni Nolan Reyes? Ito ay maaaring nagkataon lamang. Baka masyado siyang nag-iisip. Higit pa rito, sinabi ni Tyson na hiniram lamang niya ang membership card mula kay Wei. Kaya marahil ay nagkamali lang siya sa pagbasa. Sa huli, nagpasa siyang huwag nang pag-usapan pa ang mga bagay na iyon. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko mag-ingat. Hindi mo kailangang mag-alala ng husto. I'm sure malalaman ni Mr. Reyes kung gaano ka kagaling. Umiling si Celia na may pilit ng ngiti. Hindi naman siguro. Nagpasya si Lita na ibahin ang usapan. Siya nga pala, kamusta na si Flavia? Saglit na nag-alinlangan si Celia. Nagkaroon siya ng relapse, buti na lang walang seryoso. Pagkaraan ng ilang sandali, napag-isipan niya na mas mabuting huwag na lang sabihin kay Lita na si Flavia ay na-diagnose na may uremia. Si Lita ay mabait na tao. Kung malalaman nito ang tungkol dito, tiyak na magbobolontaryo itong tumulong sa paglikom ng pera. At alam niyang simpleng tao lamang ito. Kaya hindi na niya ito gustong abalahin. Nang sandaling iyon, huminto ang taxi sa harap ng gusali ng Shamsi Group. Pagbaba ng sasakyan, ay agad na nagulat si Celia sa matayog na gusali sa kanyang harapan. Naisip niya na ang gusali ng Evans Group ay sapat na kahanga-hanga. Ngunit ang isang ito ay malinaw na mas mataas. Lumilitaw na mas maluho ito kaysa sa mismong palasyo ng hari. Ang marilag na tanawin ay sapat na upang mawala ang kanyang hininga. Tumayo si Celia sa harap ng salamin na bintana para tingnan ang hitsura niya. Sinigurado niyang walang mali. Pumasok siya sa pinto at dumiretso sa front desk. Ang receptionist sa kanyang harapan ay isang matangkad at magandang babae. Gayunpaman, nang tatanungin na sana si Celia ng receptionist kung saan siya pupunta, biglang may narinig siyang sumigaw mula sa likuran.
Dumating na si Miss Brea Duffy. Kahapon, hinanap ni Celia si Brea sa internet at nalaman niyang sangkot ang pamilya nito sa negosyong real estate. Ito ay mayaman at mayroon ding ugali na karaniwan sa mga supladang mayayamang babae. Kaya lahat ng nakakakilala dito ay sinisigurado na batiin ito ng may paggala. Lumingon si Celia at nakita niyang naglalakad si Brea papunta sa kanya, kasama ang ilang assistant na kasunod nito. Si Brea ay nakasuot ng magandang itim na damit na nagpapakita ng perpekto nitong figura na nakatawag ng pansin sa balakang nito, kasama ang matapang at kaakit-akit na pampaganda. Nagpakita ito ng matikas, ligaw at kaakit-akit sa parehong oras. Naging sentro ito ng atensyon sa isang igla. Magalang itong binati ng lahat ng dumadaan. Welcome, Miss Brea Duffy. Dinala si Celia ng kapaligiran at walang kamalay-malay na tinawag din itong Miss Duffy. Biglang huminto si Brea at tumingin kay Celia. Hinubad nito ang sunglasses with a charming smile. Tawagin mo na lang akong Brea. Namangha si Celia sa sinabi nito at hindi niya naiwasang mambola. Nagbulungan ang mga tao sa paligid nila. Sino siya? Ano ang relasyon niya kay Miss Duffy? Bakit ang bait-bait ni Miss Duffy sa kanya? Hinila ni Brea si Celia palapit at sinimulang ipakilala sa karamihan. Siya ang designer na hinire ko kamakailan. Simula ngayon, siya na ang magdedesenyo ng mga damit ko. Nagkaroon ng commotion sa crowd. Marahang hinila ni Brea si Celia at sinenyasan itong may sasabihin. Cel, say a few words to everyone to get familiar with them. Kailangang kagatin ni Celia ang bala. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili. Hello everyone, my name is Cel. Pero bigla siyang tumigil. Pagkaraan ng ilang sandali, napagpasyahan niyang ipakilala ang kanyang sarili sa kanyang tunay na pangalan. Kung sa bagay, sarili lang niyang pangalan ang ginamit niya para dumaan sa hiring procedure. Ang pangalan ko ay Celia Canor. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Halos lahat ay naging friendly sa kanya. Ngunit may ilang hindi masaya at nagbubulungan sa isa't isa. She also pulled some strings para makasali sa grupo, just like Brea. Hindi malakas ang boses ng nagsalita. Pero nagkataon na tahimik ang paligid nang sabihin niya ito. Kaya narinig ito ng lahat. Medyo nakaramdam ng hiya si Celia. Habang si Brea naman ay naguguluhan. Lumakad siya sa maraming tao at nilapitan ang babae. Sabihin mo itong muli. Ang babae ay agad na naging duwag. Paumanhin, Miss Duffy. Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin sinasadyang insultuhin ka. Malamig na ngumuso si Brea at tiningnan ang babae taas-baba. Mayaman ang pamilya ko at maganda ang relasyon ko kay Mr. Reyes. Pero nang maging artist ako ng Shamsi Group, dumalo ako sa lahat ng workshop at iba pang aktibidad sa pamamagitan ng sarili kong pagsisika. Alam mo ba kung bakit patuloy kong hinahasa ang aking kakayahan sa pag-arte? Sapagkat ang pinakaayaw ko ay kapag sinasabi ng iba na hinihila ko ang mga string upang makuha ang lahat ng mga pagkakataong ito. Galit na sabi ni Brea. Tapos bigla niyang hinila si Celia papunta sa harapan ng babaeng iyon. At kahit hilahin ko pa ang ilang strings para maging artist ng Shamsi Group, iba si Celia. Pinasok niya ang kumpanyang ito na may sariling kakayahan. Sa totoo lang, ang kanyang talento sa disenyo ay mas mahusay kesa sa iyong pagsasalita. Gustong magpaliwanag ng babae, pero pinutol ito ni Brea. Makinig kayong lahat. Huwag kayong magsasalita laban sa akin sa likod ko. Kapag may narinig ulit ako, pahihirapan ko. Agad na humingi ng sorry ang babae kay Celia. Pagkatapos ng kaguluhan, umakyat si Brea kasama si Celia at dumaan sila sa formalidad na pagguha kay Celia. Nang sandali natapos ni Celia nasagutan ang personal data sheet, umupo si Brea sa sofa at ipinakilala kay Celia
ang mga pangunahing departamento ng kumpanya. Nasa Performing Arts Department ako at nasa Design Department ka. Napakalapit ng dalawang departamentong ito. Kaya kung may kailangan ka, pwede mo akong puntahan anumang oras. Kung hindi ako available, pwede ka makipag-ugnayan kay Polly at tutulungan kanyang harapin ang anumang bagay. Tumango si Celia. Nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Pagkatapos ay sinundan niya si Brea sa Departamento ng Human Resources upang maitala ang kanyang impormasyon. Ang Departamento ng Human Resources ang bahala sa iba. Bibigyan kita ng tour sa Performing Arts Department para maging pamilyar ka sa costume room at sa dressing room. Madalas kang mananatili sa dalawang lugar na ito sa hinaharap. Tumango si Celia at sumunod kay Brea. Habang masaya silang nagkukwentuhan, biglang tumakbo si Kelly palapit sa kanila, ang assistant ni Brea, at sinabi, "Miss Duffy, gusto kang makita ni Mr. Reyes sa kanyang opisina." Natigilan si Brea. Tila hindi niya alam na bigla siyang tatawagin. "Okay, pupunta na ako." Bumaling siya kay Celia at sinabi, "Hayaan mong isama kita kay Mr. Reyes para ipakilala kita sa kanya." Medyo nakaramdam ng pangamba si Celia. Pagkatapos ay naalala niya na nangako siya kay Tyson na hindi makikipagkita kay Nolan Reyes hanggat hindi ito mahalaga. Kaya ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi, "Sa tingin ko hindi na kita dapat samahan. Total, ngayon lang ako nagsimulang magtrabaho dito. Ito ay hindi magandang idea. Isa pa, maraming okasyon sa hinaharap. Maraming chance na makilala ko ang CEO. Huwag tayong magmadali." Hinawakan ni Brea ang kamay ni Celia at sinabi, "Hayaan mong isama kita. Mr. Reyes will not mind." Hindi inaasahan ni Celia ang kabaitan ni Brea sa kanya. Hindi lang trabaho ang naitulong sa kanya ni Brea, kundi isang pagkakataon na makilala ang CEO. Si Brea ay may reputasyon sa pagiging suplada. Ngunit pagkatapos niya itong makasama, napagtanto niyang ito ay mabait. Ang damit na binago mo noong araw na yon ay hindi ka panipaniwala. Marami na akong positibong feedback. Ngayon, naniniwala ako na ikaw ang aking lucky charm. I'm hoping na sa tulong mo, magiging sikat ako. Medyo open si Brea sa iniisip niya. Mas maganda ang iniisip ni Celia dito dahil naging bukas ito at tapat sa kanya. Gagawin ko ang makakaya ko para sa disenyo ng mga damit mo sa hinaharap. Gayunpaman, isa akong designer na walang pangalan. Medyo kulang ako sa kaalaman tungkol sa pamilyar na kasalukuyang uso sa industriya ng entertainment. Kaya hindi ako sigurado kung magagawa ko ba ito. Hinaplos ni Brea ang likod ni Celia at bumulong. "Huwag kang mag-alala. Ibigay mo ang best mo. Nasa iyo ang buong tiwala ko." Sa pag-iisip ni Celia tungkol sa pakikipag-usap niya kay Tyson at Lita, napagpasyahan niya na mas mahusay na hindi makita si Nolan Reyes. Nang oras na yon, nagpaalala ang assistant ni Brea na si Kelly. "Miss Duffy, kung ako sa'yo, dapat nasa opisina ka na ng CEO. Huwag mong paghintayin si Mr. Reyes hanggat maaari." "Okay, pupunta na ako ngayon din." Hinila ni Brea si Celia sa loob ng elevator bago pa ito makapag-react. Nag-aalalang nagtanong si Celia kay Brea habang sakay sila sa elevator. Ano ba ang tipo ni Mr. Reyes? Komportable kaya ito sa iba? Saglit na nag-isip si Brea bago sumagot. May pagka-istrikto siya, ngunit siya ay talagang kaakit-akit. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maghintay ka lang at makikita mo siya. Ngunit masasabi ko na siya ang pinakakaakit-akit na tao na nilikha kailanman. Hindi iyon maisip ni Celia sa kanyang isipan. Muling nagsalita si Brea. Gayunpaman, hindi siya kasal sa edad na ito. Dumapo ang tingin niya kay Celia na may malalim na tingin. Bakit hindi kita ipakilala sa kanya? Maganda ang pangangatawan mo. Baka ang tipo mo ang gusto niya. Hindi inaasahan ni Celia
ang pagmamatchmaking ni Brea. May asawa na ako. Ang aking asawa ay kahanga-hangang tao. Nagulat si Brea sa revelasyong iyon. Nakita niya ang diamond ring sa daliri ni Celia habang bumababa ang tingin nito. Magkakailala ba ang asawa mo at si Wing? Bakas ang ginhawa sa mukha ni Celia. Ang aking asawa at si Wing ay matalik na magkaibigan. Tumango si Brea at agad na hinawakan ang kamay ni Celia at pinagmasdan ang singsing na bigay ni Tyson. Napakaganda talaga ng singsing mo. Ito ba ay isang graph pink na diamante? Ang mga pink na diamanteng ganito ang grado ay napakahirap makuha sa merkado ngayon. Saan mo ito nabid? Gaano kalaking pera ang kinailangan mo para manalo sa bid?